Isang magandang umaga pong muli po sa atin pong lahat. Medyo tinanghali po ako kasi nga medyo po masama po yung pakiramdam ko, ubo, sipon po at saka po lagnat. Mag-iingat po ang lahat dahil usong-uso po ngayon yan. Yun nga po, sa umpisa po palagi ng kapahayagan ko ay palagi ko pong sasabihin po sa inyo na wala po akong ipinakikilala na kahit na ano po para po sa aking sarili. Isa pong aba na tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng atin pong banal na libro. At dahil nga po ang ating banal na Espiritu Santo ay mayroon pong espesyal pong kapahayagan na mas nais po niya na yung mensahe muna po niya ay yun daw po muna ang aking ipahayag po sa inyo pong lahat. At dahil nga po likas po na ang inyong abang lingkod ay mausisa at matanong, naitanong ko po sa ating banal na Espiritu Santo na ano po ba ang magiging laban po naming mga ordinaryo pong tao sa lupain pong ito sa tindi po ng mga dumarating po na mga pagsubok, mga sakuna, epidemya, salot, kahirapan. Ano po yung amin pong magiging pinakamainam na dapat gawin upang magkaroon po kami ng laban sa tindi po ng mga dumarating na pagsubok po. Ayon po sa kanya, ang sabi po ng ating banal na Espiritu Santo, Arisa, hindi ako hihingi o hihiling sa'yo na ipagpatayo mo ako o ipagpagawa mo ako ng isang marangya o maringal na templo. Hindi ko kailangan ng isang marangya o maringal na templo na punong-puno sa mga lahat ng material na bagay. Ang hihilingin ko, Risa, sa iyo ay huwag kang manghihinawa o huwag kang manghihinawa na magpahayag ng mga salita na nagmula sa akin. Dahil ang bawat salita na itinatapon mo sa bawat puso ng mga nakakarinig sa mga kapahayagan mo ay sa mga puso nila, Risa, ay naandyan. Diyan nila matatagpuan ang armas na magiging sandata ng lahat sa pagdating ng matitinding mga salot at pagsubok sa lahat ng lupain. Ang templo na hihingin ko sa iyo ay ang mga puso ng mga bawat isang makasasalo ng mga kapahayagan mo. Dahil yan ang magiging sandata nila. Hindi ko kailangan ang pagsamba na paimbabaw. Yun po ang sabi niya. Bagamat hindi ko ganap na maintindihan, pagsamba na paimbabaw, parang pakitang tao, pagsamba o mga panalangin daw po na paulit-ulit lamang, na parang sinasaulo na lang, pero nasa bibig pero wala sa puso. Parang ganun po. Ang nais po niya ay ang templo ay yung nakakakonekta po siya ng direkta o ang mahal na Birhen po ang katawan niya. Maramdaman ng ating mahal na Birheng Maria ang kanilang mga panalangin mula sa kanilang mga puso upang nga po pag ang ating mahal na Birhen ay naghasik po sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo po ng kaligtasan, ng biyaya at pagpapala, ay masalupo daw nating lahat yan. So, ang sabi po niya, hindi ko kailangan ang mga templo na yari sa bato o mga templo na punong-puno po ng kapaimbabawan po. Yan po ang sabi po niya. Ang sabi po niya ay ipahayag ko. Dahil kung hindi ko daw po ipapahayag, ay sino daw po ang magpapahayag? At kung hindi ko po daw ipapahayag, ay sino po ang makakaalam? Hindi daw po patas sa bawat isa na dumarating tayo sa punto ng paghuhukom na hindi po patas po yung kaalaman
ayaw niyang ibaba ang paghuhukom na hindi po malantad yung lahat pong magkabila pong kasaysayan. Hindi daw po patas yung gano'n na dumating ang paghuhukom na ang alam ng lahat ng tao ay ganito. So, dapat daw po yung kabilang side at yun nga pong mga ipinapahayag ko ay malantad din daw po sa lahat po ng mga tao para maging patas po. At yun daw po ay kayo po ang magpapasya o mamimili po. Meron po siyang matindi pong mensaheng tinagubilin po sa akin, bagamat mabigat para sa akin na ito ipahayag. Pero ang sabi nga po niya, kung hindi ikaw ay sino? At kung hindi ka magsasalita ay sino ang makakaalam? Ayon po sa kanya, ang Diyos Ama, ang Panginoong Hesukristo, ang nag-iisang hari ng mahal na Birheng Maria, na katawan po ng ating Diyos na kataas-taasang totoo, ay kailanman daw po ay hindi ipinako sa cross, kinoronahan ng tinik, at kailanman daw po ay hindi po dinapuan ng kamatayan sa lupain pong ito, sa buong lupain pong ito. Bagamat mabigat, bagamat mahirap para din po sa akin, dahil ako po'y katulad din po ninyo, naniwala po ng maraming taon at mahabang panahon kung ano po yung ating pinaniniwalaan. Ayon po sa kanya kailangan kong kayanin, dahil kung hindi daw po ako, ay sino daw po ang magpapahayag ng ibang mukha ng kasaysayan. Ng kasaysayan po, ang nagpapahayag po ay mismong siya po na Diyos na kataas-taasang totoo. Tayo daw po ay nasa panahon ng paghuhukom at ang susunod po ay ang paghatol. Ayaw po niyang dumating tayo sa punto pong yan na hindi po parehas ang laban o ang kaalaman. Ayon po sa kanya, ang ipinako sa krus, namatay sa krus, ay hindi po ang Diyos Ama, ang Panginoong Hesukristo. Yan daw po ay si Emmanuel, ang anak daw po na orihinal ni Adan po at Eva. Mabigat po. Pero nasa panahon po tayo ng paghuhukom. Dahil kung hindi daw po ako, wala daw po ng isa ang makapaglalantad ng mga salita po, ng mga kapahayagan po na nagmula po sa kanya. Ang kailangan po niyang templo ay ang mga puso po natin. Yan po ay ayon po sa atin pong banal na Espiritu Santo. Ang mga puso po natin, hindi po niya kailangan ang mamahaling mga gusali, mansyon o templo upang doon siya sambahin. Puso lang daw po. At yan daw pong pusong niya ang ating magiging sandata po sa pagdating po ng matitindi pong sigalot po at hamon po ng kalikasan ng lahat po, ang digmaan, ang salot, ng karamdaman, ng pandemya, ng gutom, lahat-lahat po yan, ang sunog, ng lindol, ng baha po. Ingat po tayong lahat. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong abang lingkod. Maraming pong salamat at hanggang sa muli po. Ako po ay napag-uutusan lamang at ang kapahayagan po ay nagmula po sa atin pong Diyos na kataas-taasan. Kung hindi daw po ako, ay sino daw po? At kung hindi ko sasabihin, ay sino daw pong makakaalam? Hanggang sa muli po. Paalam. Bye-bye.